Isang architect ang nagtayo ng pangarap nila sa ibabaw ng mga guho ng asawa ko. Pero ngayong gabi, ako ang pinatuhod nila sa harap ng buong Maynila para pulutin ang dumi ng kanilang kasinungalingan. Nanay, bakit ka po lumuluhod sa kanila? Ang tanong ng anak ko habang hila-hila ang laylayan ng luma kong uniforme. Dahil ang mundong ito ay itinatayo ng mga taong may pera, mirasol, at ang katotohanan ay isa lamang basahan na itinatapon kapag tapos na silang magpunas ng kanilang mga kamay na puno ng dugo. Ang ingay ng kristal na chandelier sa Grand Ballroom ng Montecillo Mansion ay parang basag na salamin sa tainga ko. Narito ang buong lipunan ng Maynila, mga politiko, mga negosyante, at ang mga taong may-ari ng imperyong nagpabagsak sa buhay ko 5 taon na ang nakakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng marmol na sahig, suot ang uniforme ng katulong, habang ang mga mata ng daan-daang tao ay nakatutok sa akin na parang mga matatalim na dulo ng kutsilyo. Sa harapan ko, nakatayo si Celestina de Aragon. Suot niya ang damit pangkasal na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, kumikinang ang mga brilyante sa kanyang leeg na parang mga patak ng luha ng mga biktima sa Batangas. Sa tabi niya ay si Leandro Montecillo, ang tagapagmana ng imperyo, ang lalaking minsan ding naging kaibigan ng asawa ko bago sila pumatay sa pamamagitan ng kapabayaan at kasakiman. Nilaglag ni Celestina ang kanyang mamahaling wine glass. Tumilapon ang pulang alak sa puting sapatos ko, parang dugo. Tumawa siya ng bahagya, sapat para marinig ng mga bisitang nakapaligid. "Tingnan ninyo ang babaeng ito," ang sabi ni Celestina. Ang boses ay matinis at puno ng paghamak. Nagpanggap bilang katulong para lang makapasok sa engagement party namin. At ngayon, nakita ko mismo sa kwarto ko. Ninakaw niya ang pinakamahalagang heirloom ng pamilya Montecillo. Ang kapal ng mukha! Magnanakaw! Lumingon ang buong bulwagan. Naramdaman ko ang init ng kahihiya na dumadaloy sa mukha ko. Ang pamilyar na pakiramdam ng hiya na ipinaparamdam nila sa mga mahihirap para patahimikin kami. Pero wala nang natira sa akin para mahiya. Ang natira na lang ay ang apoy. Bakit hindi mo itanong sa kanila kung sino talaga ang magnanakaw, Celestina? Ang sabi ko. Ang boses ko ay mababa, walang galit, pero sapat ang talim para pigilan ang pagtawa ng mga tao. Hindi ako nandito para sa mga alahas mo. Nandito ako para singhilin kayo sa mga ninakaw ninyong buhay. Namutla si Celestina. Ang ngiti sa labi niya ay napalitan ng panginginig. "Tumawag ka ng gwardiya!" Sigaw niya habang nakatingin kay Jacinta, ang head housekeeper. "Sipayuin niyo siya palabas!" Pero bago pa makagalaw ang mga gwardiya, isang pamilyar na boses ang umalingaw mula sa itaas ng hagdan. "Hayaan ninyo siyang magsalita." Lumingon ang lahat. Si Leandro Montecillo. Nakatayo siya sa ikalawang baitang ng hagdan, ang mukha ay malamig, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa akin ng may kakaibang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang sinusubukan niyang basahin ang mukha kong natatakpan ng maskara ng paglilingkod. "Bakit mo pinoprotektahan ang magnanakaw na ito, Leandro?" Ang bulyaw ni Celestina, nanginginig ang boses sa galit. "Hindi ko pinoprotektahan ang magnanakaw, Celestina," ang sagot ni Leandro habang hakbang-hakbang na bumababa. "Kundi gusto ko lang marinig kung anong klaseng kasinungalingan ang dala ng isang hamak na katulong na ito para sirain ang gabi natin." Tumingin ako ng diretso kay Leandro. Nakita ko ang anino ni Aurelio sa mga mata niya. Ang parehong pangarap, ang parehong guhit ng mukha, pero nilamon na ng kapangyarihan ng Montecillo. Numiti ako ng bahagya. Isang ngiti na nagpatigil sa paghinga ng ilang matatandang negosyante sa unahan. "Hindi ako nagdala ng kasinungalingan, Leandro," ang sabi ko habang dahan-dahan kong kinukuha ang maliit na sobre mula sa bulsa ng luma kong uniforme.
Nagdala lang ako ng isang pangalan na 5 taon na ninyong ibinaon sa lupa. Inilagay ko ang sobre sa ibabaw ng marmol na mesa sa tabi ng cake ng kasalan. Isang pangalan lamang ang nakasulat sa itim na tinta sa ibabaw. Aurelio Salvatierra. Biglang umurong si Don Marcial Montesilio mula sa VIP table, habang si Marcela Sarmiento, ang abogado ng pamilya at dati kong matalik na kaibigan, ay napahawak sa gilid ng mesa nang makita ang sulat kamay. "Sino ka ba talaga?" ang tanong ni Leandro. Ang boses ay biglang bumaba, puno ng hinala at banta. "Ako ang multo ng proyektong pinatay ninyo sa Batangas." Ang bulol ko, pero malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "At sisiguraduhin ko ngayong gabi, ang mga pader ng mansyong ito ang mismong bibigay sa inyo." Mahigpit ang pagkakahawak ni Jacinta sa braso ko, habang kinaladkad niya ako papalabas ng Grand Ballroom papunta sa madilim na pasilyo ng mga kasangkapan. Ang mga sapatos ng mga bisita ay maririnig pa rin sa kabilang pader. Tumutugtog ang marangyang musika na parang panunuya sa bawat hakbang ko. "Bitawan mo ako, Jacinta," ang sabi ko ng may malamig na boses. Kaya akong maglakad ng mag-isa. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ng head housekeeper. Matagal na siyang naglilingkod sa mga Montesilio, kaya naging mas hari pa sa hari kung umasta. "Sa silong ng mansyong ito, ikaw ay isang basahan lang, Theodora, o kung sino ka mang nagpapakalat ng lagim na yung gabi." Kung akala mo matatakot mo sina Don Marcial sa isang lumang sulat, nagkakamali ka. Hindi ako natakot kay Jacinta. Ang totoo, ang pagiging narito sa loob ng mismong bituka ng Montesilio Mansion ang eksaktong plano ko. Kailangan kong malaman kung saan nakatago ang mga orihinal na kontrata ng proyektong Batangas bago pa nila maabutan ng mga ito. Bago pa kami makarating sa maliit na silid sa service quarter, isang pamilyar na boses ang pumigil sa amin sa gitna ng madilim na pasilyo. "Iwan mo kami, Jacinta." Si Marcela Sarmiento. Nakatayo siya sa tabi ng post ng ilaw. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit malinaw ang tanging inig ng kanyang mga daliri. Suot niya ang mamahaling gray na suit ng isang tanyag na abogado, ang parehong damit at propesyon na binuo namin ng magkasama noong kolehiyo bago niya ipinagbili ang konsensya niya sa pera ng mga Montesilio. Sumunod si Jacinta ng walang imik, iniwan kaming dalawa sa tahimik na koridor kung saan naaamoy pa ang amoy ng mamahaling pabango at mamahaling kahoy. Tinitigan ako ni Marcela mula ulo hanggang paa. Ang mukha niya ay puno ng halo-halong galit at takot. "Ang talino mo talagang magtago, Theodora," ang bulong niya habang lumalapit sa akin. "Akala ko patay ka na kasama ng asawa mo sa gusaling yon. Bakit ka pa bumalik? Gusto mo bang mamatay ulit?" Hindi ako natakot sa banta niya. Lumapit ako ng bahagya hanggang sa magkatitigan kami ng malapitan. Si Marcela na dati ay umiiyak sa tabi ko nang mawala si Aurelio. Ang siya ring pumirma sa kasunduan para palabasin na ang asawa ko ang may kasalanan sa pagbagsak ng gusali. "Bumalik ako para singgilin ka, Marcela," ang sabi ko. "Ang lapis na ginamit mo sa pagpirma sa peking dokumento 5 taon ang nakakaraan ay nasa akin pa. Akala mo ba habang buhay ka magtatago sa likod ng pangalan ng mga Montesilio?" Namutla si Marcela. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawak niyang folder. Walang maniniwala sa isang katulto na pumasok ng may pekeng pagkakakilanlan. "Theodora, kung magpilit ka pa, ikukulong kita hindi lang dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa paglabag sa trespassing at pagpapanggap." Mumiti ako ng mapait. Ang dating kaibigan ko ay isa na ngayong asong bantay ng mga magnanakaw. "Subukan mo akong ikulong, Marcela. Dahil sa sandaling pumasok ako sa presinto, ilalabas ko ang buong kopya ng bank account kung saan dumaloy ang milyon-milyong piso mula sa Montesilio patungo sa pangalan mo nung linggo bago bumagsak ang gusali." Nanigas si Marcela.
Ang banta niya ay biglang natunaw sa mukha niyang puno ng pawis. Alam niyang may ebidensya ako. Ano ang gusto mo? Ang tanong niya, nanginginig na ang boses. Ang totoo ang sagot ko habang nakatitig sa mga mata niya. At magsisimula yon bukas ng umaga. Bago pa makapagsalita si Marcela, isang yabag ang narinig namin sa kabilang dulo ng pasilyo. Si Leandro. Nakatayo siya doon, nakataas ang isang kilay. Ang mga mata ay nagtatanong habang tinitingnan kaming dalawa ni Marcela na parang dalawang mandirigma bago magsimula ang labanan. May problema ba rito, Ate Sarmiento? Ang tanong ni Leandro, malamig ang boses, ngunit may kakaibang bigat. Wala, Sir Leandro, ang mabilis na sagot ni Marcela. Pilit na ngumiti habang nanginginig ang mga labi. Pinagsasabihan ko lang ang bagong katulong na ito tungkol sa mga patakaran ng mansyon. Tumingin sa akin si Leandro. Ang mga mata niya ay parang tumatagos sa balat ko. Isang katulong na may dalang pangalan ng patay na lalaki at isang abogadong namumutla nang makita siya. Interesante. Umalis si Marcela ng mabilis, halos madapa sa kanyang takong. Kami na lang ni Leandro ang naiwan sa madilim na koridor. Sino ka ba talaga, Theodora? Ang tanong ni Leandro habang lumalapit sa akin ng dahan-dahan hanggang sa maamoy ko ang amoy ng tabako at mamahaling alak mula sa kanya. Ako lang ang taong magpapaalala sa pamilya ninyo kung paano kayo yumaman sa ibabaw ng mga puntod namin. Ang sagot ko nang walang takot. Tumitig siya sa akin ng matagal. Walang sinabi, bago umiling at lumayo sa dilim. Mabigat ang katahimikan sa maliit na service quarter pagkatapos kong isara ang pinto. Ang tanging maririnig ko ay ang mahinang ugong ng lumang aircon at ang tibok ng sarili kong puso. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakalagay ang kupas na litrato ni Aurelio, habang buhat-buhat si Mirasol nung 3 taong gulang pa lamang ito. 5 taon ko silang hindi nakasama ng malaya. 5 taon na ang lumipas mula nang sa pilitang kinuha ng mga Montesilio ang bata sa akin gamit ang kapangyarihan at peking utos ng korte, habang ako ay nakakulong sa ospital at naghihilom ang mga sugat mula sa guho ng Batangas. Mahina akong napapikit nang maalala ko ang mukha ni Mirasol kanina sa malayo. Lumaki siyang hindi ko kasabay. Hindi ko nasaksihan ang bawat unang hakbang, ang bawat pag-iyak sa gabi. At ang pinakamasakit sa lahat, tinuruan siyang tawaging Lola ang babaeng pumatay sa kinabukasan ng kanyang ama. Isang marahang katok ang pumutol sa pagmumuni-muni ko. Napakabilis ng pagtibok ng dibdib ko. Binuksan ko ng kaunti ang pinto at nakita ko ang maliit na anino na nakatayo sa madilim na pasilyo. Nanay? Ang mahinang boses na tumago sa dibdib ko, parang malamig na tubig na pumatak sa nagbabagang apoy. Mirasol! Ang bulong ko habang mabilis kong hinila ang anak ko papasok sa maliit na silid at isinara ang pinto ng walang ingay. Nakapajama pa siya. May dalang maliit na stuffed toy. Niyakap ko siya ng mahigpit, nanginginig ang buong katawan ko habang ibinubuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ang amoy ng buhok niya ay amoy ng baby powder at sabon ng mayayaman. Isang mundong hindi para sa kanya. Isang mundong ibinigay sa kanya bilang kapalbay ng katahimikan namin. Bakit ka umiiyak, nanay? Ang tanong niya habang inabot ng maliit niyang kamay ang mukha ko para punasan ang mga luha ko. Sabi po ni Lola Eulalia, masamang tao daw kayo. Sabi niya, magnanakaw daw kayo kaya kayo nandito. Nasunog ang lalamunan ko sa sakit. Hinalikan ko ang noo ng anak ko ng paulit-ulit. Hindi masama si nanay, anak. Ang bulong ko habang pinipigilan ang hikbi ko. Ginagawa lang ni nanay ang lahat para maiwiwi kita. Para malaman ng buong mundo kung sino talaga ang pumatay sa tatay mo. Tatay, ang sabi ni Mirasol, medyo nalulugi ang mukha. Sabi nila, patay na si tatay dahil sa pagkakamali niya. Sabi ni Don Marcial,
Kasalanan daw ni tatay kung bakit bumaba ang gusali. Hindi totoo yun, Mirasol. Ang sabi ko ng may diin. Ngunit mahina pa rin para hindi marinig sa kabilang dingding. Si tatay mo ang pinakamagaling na architect sa Buonder, Maynila. Ang mga taong nagpapatakbo sa bahay na ito ang pumatay sa kanya para hindi lumabas ang totoo tungkol sa mga sirang materyales na ginamit nila. Hindi naintindihan ng bata ang lahat, pero naramdaman niya ang init at galit sa boses ko. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Nanay, natatakot po ako. Ayokong mawala ka ulit. Hindi na kita iiwan, anak. Pangako ni nanay, tatapusin ko muna ang lahat ng ito bago tayo tuluyang umalis dito. Pero bago pa kami makapag-usap pa, isang sunod-sunod na katok ang tumama sa pinto ng service room. Teodora! Ang boses ni Jacinta mula sa labas, matigas at puno ng hinala. Buksan mo ang pinto! Sabi ng yaya, nawawala si Mirasol sa kwarto niya. Nandyan ba sa loob ang bata? Nanlamig ang buong katawan ko. Lumingon ako kay Mirasol na takot na nakatingin sa akin. Mabilis akong lumapit sa bintana ng service quarter na nag-uugnay sa maliit na fire exit ng kusina. Itinulak ko ito ng bahagya. Buti na lang at lumang bahagi pa ito ng lumang mansyon na hindi pa naiaayos ng mga Montesillo. Mirasol, makinig ka kay nanay? Ang bulong ko habang hinawakan ko ang dalawang pisingi niya. Lumabas ka sa bintanang ito. Dumiretso ka sa likod ng harding kung saan may lumang puno ng mangga. Magtago ka ron sandali. Babalikan kita pagkaalis nila. Ayoko po, nanay. Sabi mo sabay na tayo. Sundin mo si nanay, anak. Ito na ang tanging paraan para magkasama pa tayo ulit. Nanginginig na umakyat ang bata sa mababang binta at lumabas sa dilim ng hardin. Hinarap ko ang pinto habang mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Pinuksan ko ang pinto bago pa ito masira sa lakas ng sipa ni Jacinta mula sa labas. Nakatayo si Jacinta sa pintuan kasama ang dalawang gwardiya ng mansyon at sa likod nila, si Leandro. Nakatingin si Leandro sa loob ng kwarto. Ang mga mata ay malamig, ngunit may hinahanap. Nasaan ang bata, Teodora? Ang malamig na tanong ni Leandro. Walang emosyon ang mukha ko habang nakatayo sa tapat ng pinto ng service quarter. Nakatingin sa akin si Jacinta na parang hayop na handang mangagat, habang si Leandro naman ay tahimik na nagmamasid sa bawat sulok ng maliit na kwarto. Wala rito ang sinasabi mong bata, Jacinta. Ang sabi ko ng may malamig at matatag na boses. Kasasabi mo lang na nawawala siya. Bakit dito mo hahanapin sa kwarto ng isang hamak na katulong? Mag-i-inspeksyon kami, Teodora. Ang sigaw ni Jacinta habang tinulak ako palayo at pumasok sa loob. Hinalughog nila ang maliit na kama, ang lumang aparador at ang maliit na banyo. Wala silang nakita kundi ang kupas na litrato ni Aurelio sa mesa, na mabilis kong itinago sa likod ng palad ko bago pa nila mapansin. Tumitig si Jacinta sa paligid nang may pagkadismaya nang wala siyang nakitang Mirasol. Baka lumabas sa hardin, ang bulong ng isang gwardiya. Tumingin si Leandro sa akin. Ang mga mata niya ay parang naghahanap ng sagot sa isang bugtong na hindi niya matapos-tapos. Ang bintana sa sulok ay bahagyang bukas, Teodora. At malamig ang hangin mula sa labas. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Sir Leandro. Ang sagot ko nang hindi umiwas ng tingin. Pagod na ako sa buong araw na trabaho. Karapatan ko namang magpahinga, hindi ba? Umiling si Leandro. Tumalikod at sumenyas kay Jacinta na lumabas na sila. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya sandali. Huwag mong subukang paglaruan ang pamilyang ito, Teodora. Dahil kung may mangyari man kay Mirasol o sa mga sikreto rito, hindi mo magugustuhan ang paraan ng pagpapatawad ng mga Montesillo. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, nang makasiguro akong tulog na ang buong mansyon, dahan-dahan akong lumabas sa bintana
patungo sa lumang puno ng mangga sa likod ng harden. Doon ko nakita si Mirasol. Nakatago sa ilalim ng ugat ng puno, nakabalot sa isang lumang tela na iniwan ko para sa kanya. Mahimbing siyang natutulog dahil sa pagod at takot. Maingat ko siyang binuhat pabalik sa service quarter sa pamamagitan ng service stairs. Pagkatapos ko siyang pahigain sa maliit kong kama at ikutan ng kumot, kinuha ko ang maliit na USB at ang dokumentong nakuha ko kahapon mula sa kwarto ni Marcela. Ang kopya ng kontrata ng pagbili ng lupa sa Batangas, 5 taon na ang nakakaraan. Sa ilalim ng malabong liwanag ng lumang desk lamp, binuksan ko ang papel. Doon ko nakita ang maliit na pirma sa sulok. Ang pirma ni Marcela Sarmiento, kasama ang selyo ng law firm niya. Ngunit may malaking detalye. Ang petsa ng pirma ay 3 araw bago bumagsak ang gusali sa Batangas. Ibig sabihin, alam na ni Marcela na may depekto ang mga materyales at pinalitan niya ang mga sertipiko ng kalidad kapalit ng 2 milyon pisong deposito sa offshore account niya. Hindi lang ito simpleng kapabayaan. Isa itong krimen na pinlano mula sa itaas. Kinaumagahan. Habang abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa lingguhang pagpupulong ng mga board members ng Montesilio Group, naglakad ako patungo sa pangunahing gusali ng opisina sa loob ng compound. Suot ang uniforme ko, dala ang isang tray ng kape para sa boardroom, huminga ako ng malalim at pumasok sa pintuang salamin. Nakaupo sa mahabang mesa si Don Marcial kasama si Leandro, Isadora at si Marcela na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Inilagay ko ang tasa ng kape sa harapan ni Don Marcial nang may mahinahong kamay. Ngunit bago ako tumalikod, inilapag ko ang isang kopya ng dokumento sa gitna ng mesa, eksakto sa ilalim ng mga mata ni Marcial. Napakurap si Marcial nang makita ang papel. Nanginig ang tasa ng kape sa kamay niya nang tingnan niya ako. "Ano ito?" Ang malamig na tanong ni Don Marcial habang tiningnan ang papel. Basahin ninyo, Don Marcial. Ang sabi ko ng nakangiti. Isang maliit na kasunduan sa pagitan ng abogado ng pamilya ninyo at ng supplier ng substandard na bakal 5 taon na ang nakakaraan. Baka sakaling makatulong yan sa pagpapaliwanag kung bakit bumagsak ang gusali sa Batangas nang walang bagyo o lindol. Tumayo si Marcela sa upuan niya, namumutla at nanginginig ang buong katawan. "Sinungaling!" ang sigaw niya. "Titser lang siya. Magnanakaw ito. Huwag ninyong pakinggan ang katulong na ito." Pero si Leandro ay tahimik na nakatayo, kinuha ang papel sa mesa at binasa ang bawat linya. Ang mukha niya ay naging kasing itim ng gabi. "Saan mo nakuha ito, Theodora?" ang tanong ni Leandro, seryoso at mababa ang boses. "Nakuha ko sa parehong lugar kung saan itinatago ninyo ang mga kasinungalingan ninyo," ang sagot ko. "At kung gusto ninyong makita ang orihinal, nasa akin din ang numero ng account kung saan ipinadala ang pera kay Ate Marcela Sarmiento." Nanigas ang buong boardroom. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabigat na paghinga ni Marcela Sarmiento. Namumutla siya, nakahawak sa gilid ng mesa para hindi matumba, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. "Don Marcial, huwag po kayong maniwala sa kanya!" Ang nanginginig na sigaw ni Marcela habang lumapit sa matanda. "Sinisiraan lang ako ng babaeng ito dahil may galit siya sa pamilya ninyo. Isa lang siyang hamak na katulong na pumasok dito gamit ang peking pangalan." Tumingin si Don Marcial kay Marcela. Ang mga mata ay matalim at puno ng banta. Hindi niya tiningnan ng takot sa mukha ng abogado, kundi ang posibilidad na may ibang makaalam ng sikretong ito. Lumingon ang matanda sa akin. Ang mukha ay kulubot, ngunit naglalabas ng nakakalasong kapangyarihan. "Sino ka ba talaga?" ang tanong ni Don Marcial. Mababa at mabigat ang boses.
Hinding-hindi magkakaroon ng ganitong dokumento ang isang ordinaryong katulong, maliban na lamang kung may nag-utos sa iyo o kung ikaw ay konektado sa mga biktima noon. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na ako yumuko tulad ng ginagawa ng mga katulong sa mansyong ito. Ibinaba ko ang tray ng kape sa mesa at tinitigan ko si Don Marcial ng diretso sa mga mata. Ako si Teodora Salvatierra, ang asawa ng architect na pinatay ninyo 5 taon na ang nakakaraan. Ang sabi ko ng malinaw at walang pag-iimbot sa bawat salita. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Si Isadora, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ay bahagyang ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay na mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang tasa ng tsa. Si Leandro naman ay parang binagsakan ng langit at lupa. Napatingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Marcela at pabalik sa papel na hawak niya. Ikaw ang asawa ni Aurelio? Ang bulong ni Leandro. Basag ang boses. Sabi nila patay ka na rin sa insidente. Maraming gustong pumatay sa akin, Leandro. Ang sagot ko. Pero masyadong mabait ang Diyos para hayaang mabaon sa lupa ang katotohanan habang ang mga pumatay ay nabubuhay sa karangyaan dito sa mansyong ito. Huwag kang maniwala sa kanya, Sir Leandro. Ang sigaw ni Marcela habang umiiyak na lumuhod sa tabi ng upuan ni Leandro. Peke ang lahat ng yan. Pinipilit niya akong sirain dahil naiinggit siya sa posisyon ko. Don Marcial, palayasin ninyo siya. Ipakulong ninyo siya ngayon din. Pero hindi kumilos si Don Marcial. Tumingin ang matanda kay Marcela na parang tinitimbang kung gaano pa kapakinabang ang isang abogadong nabisto na. Sa mundong ginagalawan ng mga Montesilio, ang mga taong nahuhuli sa akto ay hindi na pinoprotektahan. Itinatapon sila parang basahan para hindi madamay ang pangalan ng pamilya. Marcela, ang malamig na sabi ni Don Marcial. Tapos na ang kontrata mo sa firm na ito. Ipack mo ang mga gamit mo bago mapuno ang pasensya ko. Don Marcial! Ang sigaw ni Marcela, hindi makapaniwala sa narinig. Ako ang nagprotekta sa inyo sa loob ng 5 taon. Ako ang pumirma sa mga papeles para hindi kayo makasuhan. Napatakip si Marcela sa bibig niya nang mapagtanto niya ang sinabi niya. Huli na ang lahat. Ang bawat mata sa boardroom ay nakatutok na sa kanya. Aminin man niya o hindi, nasabi na niya ang kailangan marinig ng lahat. Tumingin si Leandro kay Marcela nang may matinding pandidiri, pagkatapos ay lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at galit, hindi sa akin, kundi sa sarili niyang pamilya. Theodora, ang sabi ni Leandro habang dahan-dahang tumayo. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit na yun lang? Bakit ka nagpanggap na katulong para lang malaman ang totoo? Dahil kung nagpunta ako rito bilang isang abogado o biktima, bago pa man ako makatapak sa pinto, pinatay ninyo na sana ako tulad ng ginawa ninyo kay Aurelio, ang sagot ko. Pero ngayon, nasa loob na ako. At sisiguraduhin ko na ang bawat brick ng imperyong ito ay guguho gaya ng gusali sa Batangas. Bago pa makapagsalita si Don Marcial o makalapit ang mga gwardiya, kinuha ko ang tray at lumakad palabas ng boardroom ng may taasno. Alam ko na ang simula ng pagbagsak nila ay nagsimula na ngayong araw na ito. Nakaalis na si Marcela sa mansyon bago pa man lumubog ang araw. Bit-bit ang kanyang mga gamit sa loob ng 2 maleta at ang mukhang basang sisa sa kahihiyan. Ngunit ang pag-alis ng abogado ay hindi nagdala ng kapayapaan sa loob ng Montesilio Mansion. Sa halip, nag-iwan ito ng lason ng paghihinala sa bawat sulok. Nasa maliit akong kusina ng gabing iyon, nag-aayos ng mga kagamitan nang maramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo si Isadora Montesilio, suot ang kanyang pulang silk robe, may dalang baso ng tubig habang nakangiti ng kakaiba. Magaling, Teodora. Ang mahinang bulong ni Isadora habang lumalapit sa mesa.
Akala ko isang ordinaryong katulong lang ang pinasok ni Jacinta para maglinis ng sahig. Hindi ko akalain na ikaw pala ang magpapabagsak sa paboritong aso ni Don Marcial. Hindi ako nagpatinag. Ipinagpatuloy ko ang pagpupunas ng baso. Ano ang gusto mo, Isadora? Wala akong panahon para sa mga laro ng pamilya ninyo. Laro? Mumiti si Isadora, ngunit walang saya sa mga mata niya. Hindi ito laro, Teodora. Isa itong giyera. At sa giyerang ito, pareho tayong may gustong pabagsakin. Si Don Marcial at ang anak niyang si Leandro ang nagmamay-ari ng lahat ng kapangyarihan ngayon. Gusto ko silang tanggalin sa trono at gusto mo silang patayin sa kahihiyan. Bakit hindi tayo magtulungan? Tinitigan ko si Isadora. Ang ambisyon niya ay kasing itim ng kay Don Marcial. Hindi siya kumakampi sa hustisya. Gusto lang niyang agawin ang kontrol sa Montesillo Group para sa sarili niyang kapakanan. At ano ang mapapala ko sa pagtulon sa isang tulad mo, Isadora? Ang maging sunod-sunuran sa isa pang Panginoon? Inilapap niya sa Dora ang isang maliit na USB flash drive sa ibabaw ng mesa. Isang kopya ng mga tunay na bank records ng kumpanya noong taon ng insidente. Lahat ng pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol para aprobahan ang substandard na bakal ay nandyan. Si Don Marcial ang naglagay ng pirma sa pinakataas. Napatingin ako sa USB. Isa itong napakalakas na ebidensya. Ngunit bakit ibinibigay sa akin ni Isadora ng ganoon lang kadali? Bakit mo ginagawa ito? Ang tanong ko. Hindi kaawa-awa si Marcela para sa'yo? Dahil si Marcela ay tapat kay Don Marcial, samantalang ako, tapat lang ako sa sarili ko, ang sagot ni Isadora habang lumalapit sa taing ako. Gusto kong mawala si Leandro sa posisyon ng CEO. Kapag bumagsak ang pangalan niya kasama ang matanda, ako ang papalit. Kailangan mo silang sirain sa publiko at kailangan ko silang sirain sa loob ng board. Magkasangga tayo, Teodora, pansamantala. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang mabibigat na yabag sa pasilyo. Si Leandro. Mabilis na nagbago ang mukha ni Isadora, pinalitan ng inosenteng ngiti. Sige, isipin mo ang alok ko, Teodora. Huwag mong hayaang masayang ang pagkakataong ito. Umalis si Isadora sa kabilang pinto, habang si Leandro naman ay pumasok sa kusina. Ang mukha niya ay pagod na pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata at ang polo niya ay gusot-gusot na parang buong araw siyang nag-isip ng malalim. Tumigil siya sa tapat ko. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo kanina? Ang tanong ni Leandro. Si Lolo ba talaga ang nag-utos na gumamit ng murang bakal para sa proyektong yon? Tiningnan ko siya ng diretso. Alam kong nahihirapan siya. Si Don Marcial ang nagpalaki sa kanya, ang nagturo sa kanya kung paano maging leader ng imperyo. Pero ang katotohanan ay isang sugat na hindi na maitatago ng balat ng sibuyas. Kung hindi ka naniniwala, Leandro, bakit hindi mo buksan ang safe sa opisina ng matanda gamit ang sarili mong susi? Ang sabi ko. Nandoon ang librong itim kung saan nakasulat ang bawat sentimo ng kickback na natanggap nila mula sa supplier. Hindi sumagot si Leandro. Tumitig siya sa akin ng may halo-halong sakit at paghanga. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Teodora? Nung panahong nag-aaral pa tayo? Nung panahong kaibigan pa tayo ni Aurelio? Dahil noon, nagtiwala kami sa sistema ninyo, Leandro. Ang sabi ko ng mariin. Akala namin ang pagiging tapat na architect ay sapat na para mabuhay ng may danggal sa mundong ito. Pero pinatay ninyo si Aurelio para pagtakpan ang bahid ng pangalan ninyo. At ngayon, hihingi ka pa ba ng paliwanag kung bakit ako nandito? Yumuko si Leandro. Hindi na niya itinuloy ang pag-uusap. Tumalikod siya at naglakad palayo sa madilim na pasilyo. Iniwan ako mag-isa sa tahimik na kusina kasama ang USB na iniwan niya sa Dora. Alam ko na ang susunod na hakbang.
Hindi na lang basta dokumento ang kailangan ko. Kailangan ko ng buuin ang buong plano para sa araw ng pagbabayad ng utang. Madilim ang lumang silid-kainan sa basement ng mansyon. Dito nakatago ang mga lumang gamit at architectural blueprints mula pa sa panahon ng pagtatayo ng Montecillo Mansion, 10 taon na ang nakakaraan. Nakabukas ang maliit na desk lamp sa ibabaw ng mesa. Nakatutok ang ilaw sa isang malaking roll ng blueprint paper, ang orihinal na disenyo ng Batangas Housing Project na dinala ko mula sa lumang opisina ni Aurelio noon. Kinuha ko ang aking drafting scale at lapis. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan ng iba na bago ako naging biktima, bago ako naging katulong. Ako ay isang licensed architect na may matalas na mata sa bawat structural flaw ng isang gusali. Nilatag ko ang USB na iniwan ni Isadora at ikinabit ito sa lumang laptop na nakatago sa ilalim ng bag ko. Binuksan ko ang mga file ng bank transactions at inihambing ang mga ito sa structural load calculations ng gusali. Ang bawat haligi ng gusali sa Batangas ay may nakasaad na minimum compressive strength na 4,000 PSI para makayanan ng sakuna o lindol. Pero sa dokumentong ibinigay ni Isadora, makikita ang utos ni Don Marcial na ibaba ito sa 2,400 PSI para makatipid ng 12 milyong piso. Pera na direktang napunta sa offshore account ng pamilya Montecillo at sa law firm ni Marcela. Isang simpleng mathematical equation lang ng kamatayan. Papatayin nila ang mga taong titira roon para lang yumaman pa ng husto. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Ang bawat guhit ko sa papel ay parang pag-ukit sa alaala ni Aurelio. Ginawa ko ito para sa pamilya natin, Aurelio. Bulong ko sa sarili habang iginuguhit ko ang eksaktong lokasyon ng pagbagisak ng pangunahing poste. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung paano gumuho ang sarili nilang imperyo. May narinig akong yabag sa likod ko. Hindi na ako lumingon dahil alam ko kung sino yon. Ang amoy ng kape at tabako ay sapat na para sabihin sa aking si Leandro ang naroroon. Tumigyo siya sa tabi ng mesa. Nakatitig siya sa mga guhit ko sa papel, sa mga numero ng structural load na pulang-pula dahil sa pagmamarka ko. Hindi ko akalain na kaya mong basahin ang mga iyan ng ganito kalalim, ang mahinang sabi ni Leandro. Architect ako, Leandro. Ang malamig kong sagot nang hindi siya tinitingnan. Hindi lang basta tagaguhit ng magandang bahay. Alam ko kung paano itinatayo ang isang gusali at alam ko rin kung paano ito pinapabagsak mula sa pundasyon. Umupo si Leandro sa lumang silya sa tapat ko. Nakatungo siya, nakahawak sa sarili niyang mukha na parang nahihiya siyang tumingin sa akin. Binuksan ko ang safe ni Lolo kagabi, ang sabi niya. Nakita ko ang librong itim. Lahat ng sinabi mo, totoo. Ang mga proyektong ipinagmamalaki namin sa buong bansa, binuo pala sa ibabaw ng mga basag na buto ng mga taong pinatay namin sa tipid. Tinitigan ko na siya ngayon. At ano ang balak mong gawin, Leandro? Itago ulit ang libro para hindi masira ang pangalan ng pamilya mo? O tatayo ka bilang tagapagmana ng kadumihan nila? Tumindig si Leandro. Tumingin siya sa akin nang may determinasyon na ngayon ko lang nakita sa mga mata niya. Hindi na ako hihingi ng patawad sa mga nagawa nila, Teodora. Pero hindi ko rin hahayaang ikaw lamang ang sumalo ng lahat ng panganib. Tutulungan kita. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? May board meeting bukas ng umaga, ang sabi ni Leandro. Lahat ng malalaking investors at stockholders ay darating para sa taon nagpagpupulong. Iyan ang tamang oras para ilabas ang lahat. At ibibigay ko sa iyo ang pinto papasok sa stage. Tinitigan ko si Leandro ng matagal. Sinusuri kung may halong pagpapanggap ang mga sinasabi niya. Pero sa mRNA niya, nakita ko ang pagod ng isang taong gustong putulin ng sumpa ng sarili niyang pamilya. Sige, ang sabi ko, habang inayos ang mga papel sa mesa. Bukas ng 9:00 ng umaga,
tatapusin natin ang lahat ng ito. 8:30 ng umaga. Ang hangin sa labas ng Montesillo Tower ay mabigat at puno ng tensyon na para bang may paparating na malakas na bagyo sa kalangitan ng Maynila. Sa loob ng gusali, naglalakad ang mga tauhan ng kumpanya ng may pagmamadali, suot ang kanilang mga mamahaling suit at corporate attire. Walang kamalay-malay na sa loob ng ilang minuto ay guguho ang buong mundong kinatatay. Huan nila. Nasa service elevator ako. Suot ang paboritong itim na blazer na itinago ko sa ilalim ng lumang uniforme ko noon. Dala ko ang isang flash drive at ang mga orihinal na dokumento o naglalaman ng pirma ni Don Marcial. Si Mirasol ay iniwan ko sa ligtas na kamay ng pinagkakatiwalaang kaibigan ko sa isang maliit na apartment sa QC. Ligtas siya, malayo sa kamay ng mga Montesillo. Pag-akyat ko sa ika-50 palapag, ang executive floor, sinalubong ako ni Leandro. Suot niya ang itim na suit, seryoso ang mukha, at iniabot sa akin ang access card para sa main control room ng audiovisual system ng boardroom. Handa na ang lahat, ang bulong ni Leandro habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo. Binuksan ko na ang system ng screen sa loob. Pwede mong i-broadcast ang mga file ng direkta mula sa main computer sa oras na magsalita ka. Tinitigan ko si Leandro. At si Don Marcial? Nasaan ang matanda? Nasa loob na. Naghihintay siya para i-announce ang bagong expansion project ng pamilya. Hindi niya alam na ito na ang huling araw ng kumpanyang ito sa ilalim ng pangalan niya. Pumasok kami sa pinto ng boardroom nang hindi kumakatok. Ang malaking silid ay puno ng mga stockholders, board members, at ilang kilalang mamamahayag na inimbitahan ni Leandro. Sa unahan ng mahabang mesa, nakaupo si Don Marcial Montesillo, nakasuot ng mamahaling barong Tagalog, suot ang ngiti ng isang hari na nagmamay-ari ng buong kaharian. Si Isadora naman ay nakaupo sa kabilang tabi, tahimik na nagmamasid. May ngiti ng tagumpay sa kanyang labi dahil akala niya ay nagtagumpay ang plano niyang patalsikin ng matanda para siya ang pumalit. Nang pumasok ako, kasama si Leandro, natahimik ang buong silid. Lahat ng ulo ay lumigon. Nagtaka ang mga tao kung bakit may isang babaeng nakasuot ng itim na blazer na kasama ng tagapagmana sa loob ng pinakamahalagang pagpupulto ng taon. Sino ang pinahintulutan mong pumasok dito, Leandro? Ang matigas na tanong ni Don Marcial, nakataas ang kilay habang nakatitig sa akin. At ikaw? Ang katulong na nagkakalat ng dumi kamakailan. Mukhang hindi ka pa nadadala sa ginawa ko kay Marcela. Hindi ako sumagot agad. Naglakad ako papunta sa gitna ng silid sa harap ng malaking projection screen. Kinuha ko ang maliit na remote mula kay Leandro at isinaksak ang flash drive sa system. Don Marcial, ang sabi ko ng malinaw, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng walang takot. Hindi ako nandito para maglinis ng sahig ngayon. Nandito ako para basahin ang huling pahina ng librong matagal ninyong ibinaon sa lupa. Anong kalokohan ito? Sigaw ng isang board member. Guardia! Palabasin ninyo ang babaeng ito. Huwag kayong gumalaw kahit anong galaw. Ang malakas na sigaw ni Leandro habang tumayo siya mula sa upuan niya at humarang sa mga gwardiya. Kung gusto ninyong mabuhay, ang mga ipinuhunan ninyo sa kumpanyang ito, maupo kayo at makinig sa sasabihin niya. Namutla si Don Marcial. Tumingin siya kay Leandro nang may halong galit at pagtataka. Leandro? Ano ang ginagawa mo? Baliw ka na ba? Hindi ako baliw, Lolo. Ang sagot ni Leandro habang nakatitig ng diretsyo sa matanda. Matagal na tayong nabubuhay sa kasinungalingan. Panahon na para bayaran natin ang utang natin. Pinindot ko ang remote. Sa malaking screen sa likod ko bumukas ang isang PDF file. Ang orihinal na kontrata ng Batangas Housing Project. Kasama ang malinaw na pirma ni Don Marcial Montesillo sa ibabaw ng utos na pagbaba ng kalidad ng bakal para sa konstruksyon.
Sinundan ito ng bank statement ng paglilipat ng milyon-milyong pisong kickback at sa huli, ang recording ng boses ni Marcella na umaamin sa pagpapalit ng mga dokumento. Nagbulungan ng mga tao sa silid. Ang ilang mamamahayag ay mabilis na kumuha ng litrato ng screen. Ang mukha ni Don Marcial ay namula sa galit. Pagkatapos ay naging kasing puti ng papel nang makita niyang wala na siyang kawala. Sinungaling, ang pabulong na sabi ng matanda habang nakatayo, nanginginig ang mga kamay. Peke ang lahat ng yan. Hindi peke ang dugo ng mga taong namatay dahil sa kasakiman ninyo, Don Marcial. Ang sabi ko habang humakbang palapit sa kanya. Akala ninyo, habang buhay ninyong maitatago ang mga buto ng mga biktima sa ilalim ng mga gusali ninyo. Pero ngayong araw na ito, ang pangalang Montesilio ay magiging simbolo ng krimen, hindi ng karangyaan. Inihagis ni Don Marcial ang tasa ng tsaa sa mesa, galit na galit habang hinabol ng hininga. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Pero bago pa siya makalapit sa akin, hinawakan siya ng mga gwardiya na ipinatawag na ng mga investors. Hindi para sa akin, kundi para sa pag-aresto sa matanda batay sa warrant na inilabas ng mga otoridad kaninang umaga. Nakatayo lang ako doon. Pinapanood ang pagbagsak ng haligi ng Montesilio. Si Isadora ay nakatungo sa kanyang upuan, nanginginig dahil alam niyang madadamay din siya sa investigasyon. At si Leandro ay nakatayo sa tabikok, tahimik, tinatanggap ang pagkaawas ng sarili niyang pamilya para lamang mabuhay ang katotohanan. Matapos ang araw ng tsismis at balita na lumabas sa lahat ng pahayagan at telebisyon sa buong Pilipinas, ang pangalang Montesilio ay naging kasing kahulugan ng korupsyon at krimen. Si Don Marcial ay dinala sa ospital dahil sa biglang pag-atake sa puso habang inihaharap sa mga investigador, habang si Marcela naman ay tuluyang naaresto sa kanyang tinatagwan sa probinsya. Si Isadora ay nasangkot din sa investigasyon dahil sa mga dokumentong natagpuan sa kanyang opisina na nagpapatunay na alam niya ang anomal. Pero ginamit niya ito para sa sariling interes. Nasa maliit na opisina na ako ngayon sa gitna ng Makati. Isang simpleng silid na inupahan ko para simulan ang bagong kumpanya ko. Salvatierra and Associates Architectural Firm. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang bagong lisensya ko bilang architect, ang sertipiko ng pagpaparehistro ng kumpanya, at ang litrato namin ni Mirasol na tumatawa habang kumakain ng ice cream sa parke kahapon. Wala na ang uniforme ng katulton. Wala na ang takot at pagtatago. Ang natira na lamang ay ang mabigat ngunit malayang pakiramdam ng isang taong nabawi ang dignidad. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa pagguhit ko ng mga bagong plano. Pasok, ang sabi ko nang hindi tumitingin. Bumukas ang pinto. Si Leandro ang pumasok. Suot na niya ang simpleng puting polo, walang mamahaling suit, walang relong ginto. Ang mukha niya ay payat, ngunit may kakaibang kapayapaan na hindi ko nakita noon habang nasa ilalim pa siya ng kapangyarihan ng kanyang lolo. May dala akong kape, ang sabi niya habang dahan-dahang inilapag ang tasa sa ibabaw ng mesa ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magdadala ng kape para sa'yo bilang katulong, kundi bilang isang taong humihingi ng trabaho. Napatingin ako sa kanya. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Isang dating tagapagmana ng Montesilio Group, gustong magtrabaho sa isang maliit at bagong bukas na kumpanya ng isang dating katulong? Wala na ang Montesilio Group, Teodora, ang marahang sagot ni Leandro habang umupo sa tapat ko. Nabenta na ang lahat ng assets para bayaran ang mga biktima sa Batangas. Wala na ako minana kundi ang sarili kong pangalan na binago ko na rin sa apelido ng ina ko para maitago ang dungis ng pamilya. At natutunan ko na kung gusto mong magtayo ng isang bagay na tatagal, kailangan mong simulan sa tamang pundasyon. Tinitigan ko siya ng matagal. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata niya, hindi dahil nawala ang kayamanan nila,
kundi dahil naintindihan niya kung gaano karaming buhay ang nasira ng imperyong kinabibilangan niya. Hindi madali ang magtayo rito, Leandro, ang sabi ko. Dito, walang sementong may halong daya. Walang pirmahan sa ilalim ng mesa. Kung gusto mo magtrabaho rito, magsisimula ka sa pinakamababang posisyon bilang draftsman, gumuguhit ng mga linya hanggang sa mamaga ang mga kamay mo. Ngumiti si Leandro. Isang ngiti na walang halong kayabangan kundi buong pusong pagtanggap. Iyan ang pinakamagandang balita na narinig ko sa buong buhay ko, Teodora. Sa labas ng bintana ng opisina, sumisikat ang araw sa kalangitan ng Maynila. Tiningnan ko ang larawan ni Mirasol sa mesa, pagkatapos ay lumingon sa labas. Natapos na ang bangungot. Ang mga guho ng nakaraan ay naging pataba para sa isang bagong simula. Hindi para maghiganta, kundi para magtayo ng mga bahay na hindi kailanman guguho sa ilalim ng bigat ng kasinungalingan. Ang mga linggo pagkatapos ng iskandalo ay parang isang tuloy-tuloy na bagyo na lumamon sa buong lungsod ng Maynila. Ang mga pahayagan palabas sa telebisyon at ang mga usap-usapan sa bawat sari-sari store sa kanto ay tungkol lamang sa iisang bagay. Ang pagbagsak ng imperyo ng Montesilio. Nakatayo ako sa gilid ng Korte Suprema habang nakatitig sa mga mamamahayag na nag-aagawan sa pagkuha ng litrato. Mula sa malaking sasakyan ng pulis, iniluwa si Don Marcial Montesilio, naka-wheelchair na siya ngayon, nakasuot ng dilaw na damit ng preso, at nakayuko ang ulo habang iniiwasan ang mga kamera. Ang taong dating hindi pwedeng hawakan ng batas dahil sa pader ng kanyang pera, ay isa na ngayong matandang naghihintay ng huling hatol sa loob ng kulungan. Kasunod niyang lumabas si Marcela Sarmiento. Nakaposas ang mga kamay, nakatakip ang mukha ng isang lumang jacket habang sumisigaw ang mga tao sa paligid. Kriminal! Walang iya! Pinatay ninyo ang mga biktima! Isang marahang paghawak sa balikat ko ang nagpabalik sa akin sa realidad. Paglingon ko, nakatayo si Leandro sa tabi ko. May hawak siyang maliit na dokumento mula sa Land Registration Authority. Ato na ang mga papeles, Teodora. Ang sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may panatag na lakas. Ang buong lupain sa Batangas kung saan bumagsak ang housing project ay naisalin na sa pangalan ng Federasyon ng mga Biktima. Magsisimula na ang rehabilitasyon ng lugar bukas. Tumango ako habang pinagmamasdan ang mga papeles sa kamay ko. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang makitang nakakulong ang mga Montesilio sa ilalim ng malamig na rehas, kundi ang maibalik ang lupa at ang dignidad sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay. Inisip ko si Aurelio. Kung buhay pa siya ngayon, marahil ay nakatayo siya sa tabi ko, hawak ang lapis at drafting board at nakatitig sa parehong lupa kung saan kami magtatayo ng mga bagong bahay para sa mga mahihirap. Aurelio, natapos ko na. Bulong ko sa hangin. Hindi na muling bababuyin ng mga magnanakaw ang pangalan mo. Nanay, ang sigaw ng isang maliit na boses mula sa likod. Lumapit sa akin si Mirasol. Tumatakbo habang hawak ang isang maliit na drawing book kung saan nakaguhit ang isang magandang bahay na may malaking puno ng mangga sa tabi. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa pagkakataong ito, wala nang takot na baka may kumuha sa kanya sa akin. Wala nang mga gwardiya ng Montesilio. Wala nang mga lason sa loob ng pagkain. Kami na lang dalawa ng anak ko at ang malayang bukas na naghihintay sa amin. Sino po ang magtatayo ng bahay na ito, nanay? Ang tanong ni Mirasol habang ipinapakita ang kanyang iginuhit. Tumingin ako kay Leandro na nakangiting nakatitig sa amin. Tayo, anak, ang sagot ko habang hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Tayo ang magtatayo nito, kasama ang mga taong nakakaalam kung paano magpatayo ng bahay gamit ang katotohanan.
Maliwanag ang sikat ng araw sa bagong tayo na community center sa Batangas. Ang lugar na ito, na 5 taon na ang nakakaraan, ay naging simbolo ng trahedya at kamatayan, ay puno na ngayon ng mga sigaw ng kagalakan at pag-asa. Ang mga bagong bahay, na itinayo sa ilalim ng pamamahala ng Salvatierra and Associates, ay nakatayo ng matatag, gawa sa mga sertipikadong materyales at may tamang structural foundation na hindi kailanman magiging panganib sa mga pamilyang titira rino. Nakatayo ako sa maliit na entablado sa gitna ng plaza. Suot ang isang simpleng puting barong pambabae at maong. Sa harap ko ay ang daan-daang pamilya ng mga biktima na ngayon ay may hawak ng sarili nilang mga titulo ng lupa at susi ng bahay. Ang pangarap ng asawa kong si Aurelio ay hindi ang maging tanyag o mayaman. Ang pahayag ko sa harap ng mikropono, ang boses ko ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang pangarap niya ay magtayo ng mga tirahan kung saan ang bawat pamilyang Pilipino ay makakatulog ng may kapayapaan, nang walang takot na baka bumagsak ang bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo dahil sa kasakiman ng iba. Ngayong araw na ito, naibalik na natin ang pangarap na iyon sa inyo. Nagpalakpakan ang mga tao. Maraming umiiyak sa kagalakan habang nagtataas ng mga kamay. Sa tabi ng entablado nakatayo si Leandro kasama si Mirasol. Si Leandro, na ngayon ay isa ng licensed civil engineer at kasusyo ko sa mga proyektong pangkawang gawa, ay nakatitig sa akin ng may matinding paggalang at patmamahal. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako patungo sa dalampasigan na hindi kalayuan sa proyekto. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at sariwa, nagtatanggal ng natitirang alikabok ng nakaraan sa aking balat. Lumapit sa akin si Leandro, dala ang 2 baso ng malamig na buko juice. Inabot niya sa akin ang isa. Maganda ang pagkakatayo ng mga bahay, Theodora, ang sabi niya habang nakatitig sa alon ng dagat. Ang sabi ng mga inspektor kanina, ito na daw ang pinakamatatag na residential structure sa buong lalawigan. Nuumiti ako at uminom ng kaunti. Dahil ginawa ito ng walang daya, Leandro. Dahil ginawa ito para sa buhay, hindi para sa pera. Tumingin sa akin si Leandro ng seryoso. Theodora, salamat. Salamat? Bakit? Salamat dahil hindi mo ako hinayaang maging tulad ng lolo ko. Salamat dahil pinalaya mo ako sa kasalanan ng pamilya ko at binigyan mo ako ng pagkakataong makatayo ulit bilang isang taong may danggal. Tinitigan ko si Leandro. Ang lalaking ito ay hindi na ang tagapagmana na Montesillo na nakita ko nung unang gabi sa mansyon. Siya na ngayon ang lalaking lumaban sa sarili niyang pamilya para sa katarungan. Ang lalaking tumulong sa akin na buuin ang mga guho ng buhay ko. Hindi kita pinalaya, Leandro. Ang marahang sagot ko habang hinawakan ko ang kamay niya sa unang pagkakataon ng walang pag-aalinlangan. Pinalaya mo ang sarili mo nung pinili mo ang katotohanan kaysa sa pera. Ngumiti siya. At sa kabila ng lahat ng sakit at dusa na pinagdaanan namin, naramdaman ko ang isang mainit na spark ng bagong pag-asa sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas para sa aming dalawa, pero alam ko ang pundasyong itinayo namin ngayon ay sapat para harapin ang anumang bagyo. Lumipas ang 3 taon. Ang hapon sa bayan ng Batangas ay tahimik at kulay ginto. Ang hangin mula sa kabundukan ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo at tuyong lupa. Sa gitna ng bagong komunidad, nakatayo ang isang simpleng 2 palapag na bahay na gawa sa puting semento at maayos na mahogany wood, ang aming tahanan. Nakatayo ako sa balkona, sa ikalawang palapag, may hawak na mainit na kape, habang pinagmamasdan ng buhay sa ibaba. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa malinis na kalsada. Ang mga kapitbahay ay nagkukwentuhan sa harap ng kani-kanilang mga bakuran na may mga tanim na bougainvillea. Ang lugar na ito,
na minsan ay naging libingan ng mga pangarap, ay isa na ngayong simbolo ng muling pagkabuhay. Sa ibaba, sa malaking hardin sa harap ng bahay, nakikita ko si Leandro at si Mirasol. Si Mirasol, na ngayon ay 88 taong gulang na at matangkad na bata, ay nakaupo sa tabi ng isang maliit na drafting table habang tinuturuan siya ni Leandro kung paano gumamit ng T-square at triangles. Ang mga tawa ng anak ko ay umalingaw-ngaw sa hangin, parang pinakamasarap na musika sa buong mundo. Hindi na kami bumalik sa Maynala. Ang kumpanya namin ni Leandro, ang Salvatierra Design and Build, ay nagpatuloy sa pagtatayo ng mga murang bahay para sa mga mahihirap sa iba't ibang probinsya. Hindi kami naging bilyonaryo, pero meron kaming bagay na hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Montesillo. Ang malinis na konsensya at ang kapayapaan ng pag-iisip kapag pumatak ang gabi. Si Don Marcial ay namatay sa loob ng kulungan 2 taon na ang nakakaraan dahil sa kanyang karamdaman, habang si Marcela ay patuloy na nagdurusa sa kanyang hatol na reclusion perpetua. Si Isadora naman ay tuluyang nawala ng lisensya at naghihirap sa ibang bansa matapos mabaon sa utang ang lahat ng kanyang mga kumpanya. Ang mga taong gumamit ng kapangyarihan para tapakan ng iba ay tuluyang nilaman ng sarili nilang kadiliman. Sumpa at biyaya ang buhay. Naway matutunan natin na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng tower na kanyang ipinatayo, kundi sa lalim ng pundasyon ng kanyang pagkatao kapag dumarating ang bagyo. Nanay! Ang sigaw ni Mirasol mula sa ibaba habang kumakaway sa akin. Tumingin ka po! Ginuhit ko po ang bagong bahay natin! Bumaba ako sa hagdanan. Nararamdaman ang bawat hakbang ng may sigla at pasasalamat. Lumapit si Leandro sa akin. Inabot ang kamay ko at hinawakan ito ng may pagmamahal at paggalang. Maganda ba ang drawing ng anak mo, architect? Ang tanong ni Leandro habang nakangiti. Tiningnan ko ang papel na hawak ni Mirasol. Isang magandang bahay na may 3 tao sa harap, isang ina, isang anak, at isang lalaking nakatayo sa tabi nila na may hawak na mga plano. Maganda, ang sagot ko habang nakatitig sa mga mata ni Leandro. Dahil itinatayo ito sa ibabaw ng pag-ibig, at ang pag-ibig na nagmumula sa katotohanan ay hindi kailanman guguho. Hinalikan ako ni Leandro sa noo habang si Mirasol ay yumakap sa aming dalawa. Sa gitna ng payapang hapon sa Batangas, nahanap ko rin ang huling piraso ng aming tahanan. Isang tahanang binuo mula sa troso ng dusa, katarungan at walang katapusang pag-asa.